Magandang buhay po at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to solve quartile for ungrouped data applying or using Mendenhall and Sinsits method. So magpipresent po ako ng examples. Find, number 1, quartile 1 or the lower quartile. Number 2, quartile 2 or the middle quartile. And number 3, quartile 3 or the upper quartile. So given po yung data or scores of students, ay makakalculate po natin yung Q1, Q2, and Q3 applying Mendenhall and Sinsits method. Okay, so let's start with number 1 example. Calculate Q1, Q2, and Q3 given the scores of 9 students in their mathematics quiz using Mendenhall and Sinsits method. So the scores or data are 1, 10, 7, 8, 12, 15, 4, 9, and 13. So paano nga po ba i-calculate yung Q1, Q2, and Q3? Okay, ganito lang po yun. First, identify po natin how many data or scores are there in the distribution. So, count po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Kasi 9 students, so therefore 9 din yung score. So, our N is equal to 9. So, N stands for the number of data or the number of scores. And then next ay i-arrange natin yung ating data or scores in increasing order. Ano po? From left to right, increasing order. So if you're going to arrange the data, ito na po yung ating arrange. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Okay, so para ma-check po ninyo kung nakuha po nyo lahat, dapat isa-isain po ninyong checkan, then i-arrange po ninyo. Ano po? In increasing order from left to right. Okay, so the lower number or score is 1 and the higher is 15. Okay, so after po natin makuha yung number of data or scores at na-arrange natin in increasing order, eto na po, pwede po tayo mag-calculate ng Q1, Q2, and Q3. So start po tayo sa Q1. Okay, so Q1 or quartile 1. So ano po yung formula to calculate Q1? Ito lang po yung ating formula. So Q1 is equal to 1/4 times N plus 1, wherein N is the number of data or score. Ito na nga po yung N. Okay, so kapag Q1, 1/4. Kasi ang Q1, sa latest video ko, ang Q1 or quartile 1, ayan po ay 25%. Ano po? So yung 1/4 po, ay yan po ay 25% ang 1/4. Okay. So substitute lang po natin yung N natin or number of data or students or number of scores dito po sa ating formulang N. Okay, this will become equal to 1/4 and then times N is 9, so 9 plus 1. So to simplify, add po natin 9 plus 1 is equal to 10, kaya equal to 1/4 times 10. Okay, to simplify, multiply po lang po natin itong whole number na 10 dun sa 1 na numerator. So 1 times 10 is equal to 10 and then copy lang po yung denominator na 4. Kaya 10 over 4. And then divide po natin, that is equal to 2.5. Okay, so paano po ba ang pag-round off kapag decimal yung ating makukuhang value? So kapag Q1 po yung ating kinakalculate, ay i-round off po natin to the nearest, okay, whole number. So yung 2.5 po, actually, yan po ay papunta na sa, ang pinakamalapit na po dyan ay sa next number which is 3. Ano po? So, take note po, kapag halfway po or 0.5 hanggang 0.9, magiging whole number na 3 yung kasunod po ng 2.5. Pero kapag 2.1 hanggang 2.4, round off po natin sa 2. Ano po? Round off to the nearest integer or whole number. Okay, so yung nakalculate po natin Q1 ay 3. Hindi po yan mismo yung Q1, kundi ito po ang pangatlo dito po sa ating distribution. Dito po sa ating data. Ano po? So ano po yung pangatlo sa ating data? So bilangin po natin 1, 2, 3. So, ibig sabihin, ito pong 7 na ito, bilugan ko, ito po yung ating Q1 or quartile 1 or the lower quartile. Okay. So, marami pong nagkakamali kapag nakakalculate na sila ng Q1 na 3, akala nila yan na po yung Q1. Hindi po. Kukunin po natin dito sa ating data or score. So, yung pangatlo dito ay 7. So, our Q1 is equal to 7. So, ganyan po kung paano i-calculate. Okay, so how about naman po kapag ang kakalculate natin ay Q2 or middle quartile.
So, ang formula po na gagamitin natin ay ito, Q2 is equal to 1/2 n plus 1. So, bakit po 1/2? Ang Q2 po ay middle, iyan po ay 50%. So, in fraction, ang 50% po ay 1/2. Okay? So, 1/2 n plus 1. So, again, substitute natin yung n which is 9. So, it will become 1/2 times 9 plus 1 and then add po natin 9 plus 1 is equal to 10. So, 1/2 times 10, again, multiply natin yung 10 sa 1 sa numerator. 1 times 10 is 10 over yung denominator na 2. Kaya magiging 10 over 2. And then, divide po natin, 10 divided by 2 is equal to 5. So, notice here, yung ating pong nakuhang value ay exact value, whole number. So, ibig sabihin, no need to round off. So, 5, hindi po yan mismo yung Q2, kundi, again, panglima po dito sa ating distribution or data. So, 5 po. So, count natin from left to right. 1, 2, 3, 4, 5. So, therefore, ito pong 9 na ito, bilugan ko, yung ating pong Q2 or middle quartile. So, become Q2 is equal to 9 or quartile 2 is equal to 9. Okay, so about naman po if you're going to calculate for Q3 or the upper quartile. Okay, so ang formula po na gagamitin natin ay ito po. Q3 is equal to, since ang Q3 po ay 75%, yan po ang gagamit nating fraction dito ay 3/4. So again po ha, magkakaiba po from Q1, Q2 hanggang Q3. So Q2 is 3/4 n plus 1. So again, substitute natin yung ating n which is 9. So 3/4 times 9 plus 1. Then add natin ito. Again, 9 plus 1 is equal to 10. So 3/4 times 10. So multiply ulit natin to. 3 times 10 is equal to 30 over yung denominator na 4. So magiging 30 over 4. And then divide natin. 30 divided by 4 is equal to 7.5. So again, ito po tayo. Kapag po ang nakalculate natin na value dito ay decimal number, ito po kapag upper quartile. So kapag upper quartile at 0.5 po yung ating makuha or from 7.1 to 7.5, ang 7.5 po kasi is halfway, always round down. Hindi po ito round up ha. Ano po? Round down. Ang ra-round up lang po natin kapag Q3 ay from 0.6 to 0.9. Up po yan. Pero kapag 0.1 to 0.5 kagaya nito, pag Q3, ito po ay round down. Pero kapag Q1, pag 0.5, round up po yan pag Q1. Ano po? Pero ito ay Q3, kaya round down natin. So magiging yan po ay 7. Ano po? So yun po yung ating rounding system. So, alin po dyan yung pangpito sa ating distribution? Yun po yung ating Q3. Ang pangpito po natin ay 1, count po natin, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, ang pang-7 po natin ay ito pong 12. So, bilugan ko. Yan. So, therefore, our Q3 or quartile 3 or the upper quartile is equal to 12. Okay, so ganyan lang po kung paano po i-calculate at pag mag-round off. Maraming salamat kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.